Dito nakatira ang isang mahusay na manghihilot, na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Igor. 45 anyos, walang pamilya, kaya't mag-isa na lamang na nabubuhay. Siya ang pinakamahusay na manghihilot sa kanilang baryo. Nanghihilot siya ng mga nabalikong ugat, sumasakit na batok, nangangalay na kamay at paa, nagmamasahe rin at marami pang iba. Magaling siya sa larangang yun, kaya hindi maiwasan na minsan ay dayuhin ng mga taga-ibang lugar. Kilala si Mang Igor hindi lamang sa pagiging magaling na manghihilot, kundi pati na rin sa pagiging byudo nito. Namatay ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas sa hindi malamang dahilan na tanging ang lalaki lamang ang nakakaalam. Marami ang haka-haka na lumabas tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Isa na rito ang kulam. Dahil sa sakit o kaya naman ay inatake sa puso. At ang pinakamasaklap sa mga haka-hakang yun ay ang isiping si Mang Igor daw mismo ang pumatay sa kanyang asawa. Biglaan kasi ang pangyayari. Nabalitaan na lang ng mga tao na pumanaw na ito, kaya't sari-saring dahilan ang lumabas tungkol sa pagkawala ng naturang babae. Ngunit ni isa sa mga sabi-sabing yon ay wala namang nakapagpatunay, hanggang sa unti-unti nang nabura sa isipan ng mga tao ang tungkol doon. Isang umaga, yung susunod na, pakibilisan at marami pa nakapila. Oy, Nika, samahan mo naman ako rito sa loob, sige na. Wala nang nagawa pa ang dalagang si Nika nang magpumilit ang kaibigan niyang si Jonah na magpasama sa loob. Ang mga pasyente kasi ni Mang Igor sa tuwing hihilutin na ay pumapasok sa isang silid kung saan ang manghihilot at ang magpapahilot lamang ang naroon. Nang makapasok ang 2 dalaga, ay bumungad na agad sa kanila ang mga bote na kung hindi sila nagkakamali ay naglalaman ng langis na hinaluan sa loob ng mga halamang gamot. Anong pangalan mo, Iha? Jonah po. Alin naman ba masakit sa'yo? Ito pong batok ko. Tuwing gigising po kasi ako sa umaga, sumasakit. Hindi ko rin masyadong maigalaw pero maya-maya ay nawawala naman po. Pero ayoko po kasi ng ganon tuwing gigising ako kaya naisipan ko po magpahilot sa inyo. Ganun ba? Halina't simulan na natin. Pakihubad na lang ang damit mo at namahilot ko na maayos. Po? Huwag ka nang mahiya, Iha, at ako'y sanay naman na sa mga ganyan. Matanda na ako kaya wala nang mali siya sa akin ang mga ganyang bagay. Sige na't na masimulan ko na. Marami pa naghihintay sa labas. Habang nasa kalagitnaan ng panghihilot kay Jonah, tahimik lang sa isang tabi si Nika. Kanina niya pa rin napapansin na panay ang sulyap sa kanya ng manghihilot na si Mang Igor. Bagamat nagtataka, ngumingiti na lang siya sa tuwing nagsasalubong ang kanilang paningin. Ikaw, Iha, anong pangalan mo at bakit nga pala pumasok ka rito? Magpapahilot ka rin ba? Hindi po. Sinamahan ko lang po siya. Ganun ba? Bakit hindi ka muna sumaglit na magpahilot sa akin? Total, nandito ka na rin naman. Nako, wag na po. Wala naman pong masakit sa akin. Nang tingnan ni Nika ang kaibigan, nakangiti itong nakatingin sa kanya at tumatango-tango pa, na parang sinasabi na pumayag na siya. Ang totoo niyan, minsan talaga ay sumasakit ang kanyang batok dahil sa tutok sa pag-aaral, umaga man o gabi. Parati siyang nakayuko pero hindi naman kailangang ipahilot dahil tinatapalan niya lamang ito ng mga halamang gamot na tanim nila ng kanyang inay na nasa likod ng kanilang bahay. Kalaunan, pumayag na rin si Nika. Nang matapos si Jonah ay siya naman ang sumunod. Nagpalit sila ng pwesto, gaya niya ay hindi rin ito lumabas.
Ngunit maya-maya ay nagpaalam rin itong lumabas para magbanyo. Naiwan si Nika sa loob kasama ang manghihilot na si Mang Igor. Hindi talaga maganda ang pakiramdam niya kanina pa sa matandang yun, pero pilit niya yung winawaksi sa kanyang isipan. Hindi dapat siya nag-iisip ng masama sa taong tumutulong lamang sa iba. Paubos na pala tong panghaplas. Diyan ka lang muna, ihat, ako'y kukuha lamang ng bago. Tumango na lamang ang dalaga bilang tugon. Hindi pa man sila nakakapagsimula, ngunit ilang sandali lamang ay bumalik na rin agad ang matanda. Nakatalikod siya, kaya wala siyang alam sa kung anuman ang dala o ginagawa nito. Naramdaman niya na lamang na dumampi na ang palad ng lalaki sa kanyang batok. Hindi na siya nito pinaghubad ng damit gaya ng kay Jonah, kaya naging mas komportable siya nung mga sandaling yun. Ilang segundo lamang ang nakalipas, sa hindi malamang dahilan ay parabang nakaramdam siya ng pagkahilo. Inilibot niya ang paningin pero wala siyang masyadong makita dahil tila nag-aagaw ang liwanag at dilim sa kanyang mga mata. Bumibigat ang kanyang talukap at parang nais niyang matulog, hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Nang siya ay magising, hindi na pamilyar ang kwarto. Mabilis siyang bumangon, ngunit napagtanto niyang nakatali ang kanyang dalawang kamay sa kanyang likod, kaya hindi siya makakilos ng maayos. Takot na siya sa kung anuman ang maaaring mangyari sa kanya. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa nito ang matandang manghihilot. Teka, sandali. Ano po bang kailangan nyo? Pagkawalan niyo po ako, Mang Igor. Nakikiusap po ako. Hindi pwede, iha. Kailangan kita. Kailangan kong katawan mo. Kailangan ko ang buhay mo. Lumapit sa kanya ang naturang manghihilot at akma siyang hahawakan, pero mabilis siyang nakaiwas at buong lakas na sinipa yun sa tiyan na nagpatumba sa lalaki. Tumakbo siya sa may pintuan na medyo nakaawang pa dahil sa pagpasok ng manghihilot. Patakbo na sana siya nang bigla na lang mahawakan ni Mang Igor ang kanyang paa, dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba. Pero bago pa man muling makalapit sa kanya ang manghihilot, ay pinagsisipa niya na yun. At nang masigurong nasasaktan na ito, ay saka na siya mabilis na tumayo kahit nahihirapan dahil sa nakatali pa rin ang kanyang kamay. Nilisan niya ang lugar na yon na puno ng takot at nangakong hindi na babalik kahit na kailan. Samantala, galit ang makikita sa mukha ni Agnes, ang ina ni Nika, matapos malaman ang sinapit ng kanyang dalagang anak. Ayon dito ay muntik na raw siyang mapagsamantalahan ng kilalang manghihilot sa kanilang baryo. Nang gabi kasing dumating yon sa kanilang bahay ay takot at nanginginig pa. Mabuti na lamang nasabi pa ng dalaga ang nangyari bago halos hindi na makausap kinabukasan. Nung araw na yon, malungkot niyang pinagmamasdan ang tulala niyang anak sa silid nito. 2 araw nang ganoon ang kanyang kondisyon, hindi masyadong makausap, bihira lamang kumain at parating tulala. Hindi man natuloy ang binabalak na manghihilot kay Nika, ngunit nagbigay yon ng trauma sa dalaga. Hindi ako makakapayag na hindi siya managot sa nangyaring ito sa anak ko. Pagbabayarin ko ang Igor na yon. Hindi niya dapat ito ginawa sa'yo. Hayaan mo, anak, gagawa ako ng paraan. Tumungo siya sa isang silid at mula sa isang maliit na butas sa sahig, may kinuha siyang medyo may kalakihang kahon. Napabuga siya ng hangin nang buksan niya yon. Naglalaman ang kahon ng mga kagamitan sa pangkukulam at pambabarang.
Ayaw niya na sanang muling balikan ang dati niyang gawain, ngunit gagawin niya yon makapaghiganti lamang sa muntikan ng lumapastangan sa kanyang anak. Nang gabing yun, kating-kati na siyang simulan ang pagpapahirap sa manghihilot, ngunit batid niyang hindi pa maaari. May isang bagay muna siyang kailangang gawin at kuhain. Kinabukasan, siya na mismo ang nagtungo sa bahay ng manghihilot na si Mang Igor upang makakuha ng bagay na pagmamay-ari nito para masimulan na ang kanyang ritual. Gaya ng inaasahan, medyo may karamihan nga ang mga nagpapagamot sa lalaki. Ang iba sa kanila ay may edad na. Nang masigurong abala si Mang Igor sa kanyang mga pasyente, ay pasimple at palihim siyang nagtungo sa likod bahay sa pagbabaka sakaling may mahanap siyang bagay na pag-aari ng lapastangang manghihilot. Tumingin-tingin siya sa paligid hanggang sa natuon ang pansin niya sa mga damit na nakasampay. Napangiti ang babae. Ayos na ang isang yon dahil sigurado siya na damit yon ni Mang Igor. Nang makauwi ng bahay at sumapit ang gabi, agad niya nang sinimulan ang ritual. Kinuha niya ang mga kandilang pula at pinalibot yon dahilan upang makabuo ng hugis bilog, pagkatapos ay isa-isang sinindihan. Sa gitna ng bilog kung saan siya nakapwesto at nakaupo, ay naroon din ang damit na kanyang kinuha. Nagsimula siyang mag-usal ng kakaibang dasal gamit ang hindi maunawaang lengguwahe. Pabulong ang kanyang pagkakasambit, kasabay noon ay ang unti-unting paglakas ng ihip ng hangin. Ilang sandali pa, sa kanyang pag-oorasyon ay bigla na lamang namatay ang isa sa mga kandila na nasa bandang harapan niya. Malaking pagkagulat ang maaaninag mo sa kanyang muka. Hindi. Imposible ito. Hindi maaari. Paanong? Bakit namatay ang aking kandila? Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-oorasyon, ngunit gaya nung una, namatay rin ang isa pang kandila. Imposible! Paanong hindi siya tinatablan ng aking orasyon? Isa lamang siyang pangkaraniwang manghihilot na binastos ang aking anak. Kaya paano nangyari na hindi umeepekto sa kanya ang aking salamangka na parabang may kumukontra dito? Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon si Agnes na alamin ang tunay na katauhan ni Mang Igor, kung bakit nga ba hindi ito tinatablan ng kanyang kapangyarihan. Ilang araw din siyang palihim na nagmamanman at nag-iimbestiga sa matandang manghihilot, hanggang sa napag-alaman niyang si Mang Igor pala ay nambibiktima ng mga kadalagahan at tinatago sa isang lumang bahay sa gubat. Naisip niya na ginagahasa ng manghihilot ang mga kadalagahan, dahil yun lang naman ang maaaring gawin ng isang lalaki sa isang babae na dinadala sa liblib na lugar. Dahil sa nalaman niyang yun, lalo siyang nanggalaiti na barangin at pahirapan ang manghihilot. Pero, paano ko gagawin yun? Ano bang lihim na tinatago ng Mang Igor na ito upang hindi siya dapuan ng anumang salamangka na ibinabato ko sa kanya? Samantala, sa kabilang banda ay malungkot na tinitingnan ni Mang Igor ang isang binata na nakahilata sa higaan. Hirap itong huminga at hindi makagalaw ng maayos. Itay? Nimuel, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo bumubuti-buti na po. Saan ho pala kayo nanggaling? Kaninang umaga pa ho kayo hindi pumupunta dito. May inasikaso lamang ako, anak. Eto, may mga dala kong pagkain para sa'yo. Pampalakas yan ng katawan, kaya kainin mo. Ginawa mo na naman po ba yon, Tay? Nambiktima na naman po ba kayo? Ano bang sinasabi mo, anak? Huwag ka na maraming tanong dyan. Kumain ka na lang. Sandali at ipaghahain kita, ha?
Akala ko po ba ititigil niyo na yon, Tay? Napag-usapan na po natin yun, di ba? Napabuntong hininga na lamang si Mang Igor. Kahit ilihim niya ang ginagawa niyang pambibiktima ng kababaihan, nalalaman pa rin yun ng kanyang binatang anak na si Nimuel. Dahil konektado ang kanyang mga ginagawa sa katawan nito. Anak, alam mong labag rin ito sa kalooban ko, pero kailangan kong gawin alang-alang sa'yo. Kaya sana'y unawain mo na lang ako. Pero Tay, ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka lang ng mambabarang na yon para sa pansarili niyang kapakanan. Sinasamantala niya ang sitwasyon natin. Hindi na baling gamitin niya ako, anak. Ang mahalaga'y mabuhay ka at gumaling ka. Yun lamang ang importante sa akin. Mabubuhay at gagaling nga ako, pero marami namang buhay ang masasakripisyo. Ayoko ng ganun, Tay. Nakikiusap po ako na itigil niyo na po yun. Hayaan niyo na labang ako sa sakit kong ito. Kung maaga man akong mamamatay, nakatadhana na sa akin yun, Tay. Tumigil ka na. Hindi yan mangyayari. Hindi ko yan hahayaan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, labag man ito sa kalooban mo, gagawin ko pa rin. Kaunti na lang, anak. Kaunting tiis na lang. Gagaling ka na. Ang kanyang anak na si Nimuel ay may malubhang sakit na walang anumang lunas kundi kamatayan. 2 uri ng kamatayan. Yun din ang sakit na ikinamatay ng kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas. Ang sakit na yon ay maituturing na sumpa sa angkan ng kanyang asawa na si Imelda. Isinumpa ng isang mangkukulam ang kanyang mga ninuno noon na sa bawat sanggol na isisilang ng kanilang angkan ay dadapuan ng malubhang sakit habang ito ay lumalaki, na walang kahit anong lunas kundi ang kamatayan ng dadapuan nito. Mayroon namang paraan upang gumaling sa sakit na yon, ngunit buhay rin ng ibang tao ang magiging kapalit. Matatakasan lamang ang sumpang yun kapag si Nimuel ay namatay na o may ibang taong iaalay ang buhay para siya ay hindi mamatay. Si Imelda, na asawa ni Mang Igor, ay mas piniling mamatay na lamang sa sakit na yon. Labis yung dinamdam ng manghihilot, kaya nang dapuan rin ng sakit na yon ang kanyang anak, ay ginawa niya ang lahat upang hindi ito mawala sa kanya. Nakipagkasundo siya sa isa sa mga malalakas at matandang mambabarang sa kanilang angkan na tulungan siyang alisin ang sumpa sa kanyang anak. Kapalit noon ay ang pagpatay niya sa 13 babae upang maging alay. Sa bawat nabibiktima ni Mang Igor, unti-unting naaalis ang sumpa kay Nimuel at unti-unti rin yung gumagaling at lumalakas. Yun ang dahilan kung bakit nalalaman ni Nimuel ang kanyang ginagawa. Hindi siya makakaramdam ng paggaling kung walang inaalay ang kanyang ama. Sa sandaling makumpleto niya na ang 13, ay tuluyan ng gagaling ang kanyang anak at mawawala na ang sumpa. Ang mambabarang din na yun ang pumuprotekta sa kanya kung bakit hindi siya tinatablan ng anumang salamangka. Yun din ang kumukontrol sa isipan ng mga magulang o kamag-anak ng mga batang nabibiktima ng manghihilot. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng mambabarang, hindi yun kayang kontrahin ng mga mangkukulam na mababang uri, gaya ng ina ni Nika na si Agnes. Isang umaga, "Oh, anak, bakit bumangon ka na? Kaya mo na ba?" Ayos lang po ako. Medyo malakas na po ng konti ang pakiramdam ko, kaya gusto ko munang maglakad-lakad sa labas. Ayoko rin naman pong humiga na lamang ng humiga. Sigurado ka ba? Halika't tutulungan na kita. Hindi na po, Tay.
Kaya ko na. Huwag niyo na lamang po akong pakialaman. Pagkatayo, tuluyan nang lumabas si Nimuel. Wala nang nagawa pa si Mang Igor kundi ang bumuntong hininga na lamang. Hindi man sabihin sa kanya ng anak, ngunit ramdam niyang may tampo ito sa kanya dahil sa kanyang ginagawa. Hindi niya naman ito masisisi dahil pinalaki nilang mabait, masunurin at inaalala ang kalagayan ng iba, hindi lamang ang kanyang sarili. Kung si Nimuel lamang ang masusunod, mas gugustuhin pa niyang mamatay na lamang sa sakit na yon, kesa mabuhay na marami namang namamatay ng dahil sa kanya. Ngunit para kay Mang Igor, bilang isang ama, hindi niya hahayaan na mangyari yon. Magkasalungat man sila ng kagustuhan, hindi na mahalaga yon para sa kanya. Ang iniisip niya na lamang ay tuluyang pagalingin ito upang makasama niya pa ng matagal. Masayang nilalanghap ni Nimuel ang hangin na dumadampi sa kanyang balat. Walang mga bahay at tao sa kanyang kinaroroonan, kaya malaya niyang nagagawa ang anumang naisin niya. Puro puno at mga damo lang ang kanyang nakikita, ngunit para sa kanya ay mas ayos na yon. Ayaw niya rin kasing makihalubilo sa ibang tao mula nang siya ay magkasakit. Hindi naman yon nakakahawa dahil nga sa angkan lamang nila tanging dumadapo ang karamdamang yon. Baka lang kasi pandirihan at pagtawanan siya ng ibang tao. Bukod kasi sa panghihina ng kanyang katawan, puno rin ng pulang marka na hugis bilog ang kanyang balat, na sa unang tingin ay aakalain mo talagang nakakahawa. Ilang saglit pa, nakarinig si Nimuel ng tawanan ng mga kalalakihan. Huli na para makapagtago siya dahil agad na siyang nakita ng mga ito. Lumapit yon sa kanya. Aba, sino naman kaya to? Anong ginagawa mo dito, ha? Anong pangalan mo? Ano yung nasa balat mo? May sakit ka ba? Nakakahawa ba yan? Lumayo ka nga sa amin, nakakadiri ka. Kayo lang naman tong lumapit sa akin, ha? Kaya kayo na lang ang umalis. Ang tapang mo, ha? Sino ka ba para paalisin kami, ha? Yabang mo, bata. Hoy kayo, hawakan nyo nga to, patitikimin ko lang. Ikaw na lang ang humawak, pre. Mukhang may sakit yan, eh. Tingnan mo nga yung balat, oh. Ayoko naman mahawa dyan, no? Sipain mo na lang. Huwag na nga natin pag-aksaya ng oras yan. Umalis na lang tayo dito. Baka mamaya, mahawa pa tayo. Ay, naku, nakakadiri. Bago umalis ang mga kalalakihan, tinulak muna siya ng isa sa mga yun, at dahil mahina pa ang kanyang katawan, agad siyang natumba na pinagtawanan naman ng mayayabang na mga lalaki. Pilit na bumangon si Nimuel, ngunit nang maitukod niya ang isang paa ay bigla na lang siyang nanghina at umubo. Kaya't napaupo na lamang siya sa damuhan at nagpatuloy ang kanyang masamang pakiramdam. Humihina na naman ang katawan ni Nimuel. Kadalasan kapag ganoon ang nangyayari ay umiinom lang siya ng tubig at naiibsan ng kaunti ang kanyang panghihina at tumitigil sa pag-ubo. Pero saan naman siya kukuha ng tubig? Medyo malayo pa sa kinaroroonan niya ang kanilang bahay at wala rin siyang maaaring mahingan ng tulong. Samantala, isang babae noon ang naglalakad papasok sa eskwelahan. Nagmamadali na yon dahil mahuhuli na sa kanyang unang klase. Napatigil siya sa paghakbang nang makita ang isang lalaki na halos gumapang na sa damuhan at walang tigil sa pag-ubo. Naawa sa kanya ang dalaga at gusto niya itong tulungan, pero kapag ginawa niya pa yon ay tiyak na mahuhuli na siya sa kanyang klase. Sa kabila ng pag-aalangan ay mas pinili pa rin ng dalaga na lapitan ang binata. Ang babaeng yun ay walang iba kundi si Nika. Kuya, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tulungan mo ko.
Ano bang maitutulong ko? Tubig! Bigyan mo ako ng tubig! Mabilis naman na kinuha ni Nika sa dala niyang bag ang baon niyang tubig. Mabuti na lamang at lagi siyang nagdadala noon. Ibinigay niya ito sa binata na ininom naman agad ni Nemuel. Habol ng lalaki ang kanyang hininga nang makainom ito ng tubig. Bumuti na ang kanyang pakiramdam kesa kanina, pero ramdam niya pa rin ang panghihina. Tumayo siya at pilit na naglakad palapit sa isang puno. Nakita naman ng babae na medyo nahihirapan siyang maglakad, kaya inalalayan siya nito. Nang makasandal sa katawan ng puno, ay naipikit na lamang ni Nemuel ang kanyang mga mata. Hindi para matulog, kundi para magpahinga. Pakiramdam niya ay napakalayo na ng kanyang nilakbay para makaramdam siya ng ganoon katinding pagod. Maayos na bang pakiramdam mo? Medyo. Salamat sa tulong mo ha. Kung hindi ka dumating, baka namatay na. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, maayos ka na ngayon. Estudyante ka? Saan ka nag-aaral? Paano mo nalamang estudyante ako? Naka-uniforme ka eh. Oo nga pala no. Oo, estudyante ako. Hindi ka ba mahuhuli sa klase mo? Nahuli na ako, kaya hindi na lang muna ako papasok. Mapapagalitan lang ako eh. Pasensya ka na. Alam kong ako ang dahilan. Ayos lang yon. Saka, hindi man ako nakapasok, natulungan naman kita. Ang bait mo naman. Teka, anong pangalan mo? Nemuel. Ako naman si Nika. Ano nga palang nangyari sa'yo kanina? Bakit pa na yung ubo mo tapos parang nahihirapan ka pang huminga? At yung mga pantal mo na kulay pula sa balat mo, ano yan? May sakit ka ba? Tinulak kasi ako ng mga lalaki na napadaan dito kanina. Mukhang nakursunudahan ako, kaya ayun, nanghina na lang ako bigla nung maitulak ako. Pero sanay na naman na ako sa ganito. Mahigit 1 taon na din kaya hindi na to bago sa akin. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman nakakahawa tong sakit ko. Saan mo ba nakuha ang sakit na yan? Paano ka nagkaroon yan? Hindi ka ba nagpapagamot? Isang malalim na hininga na lamang ang binitiwan ni Nemuel. Kung maaari lang sana niyang sabihin sa babaeng yon ang katotohanan, ay ginawa niya na. Nais niyang may mapaglabasan ng hinanakit sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero alam niya naman ang kanyang limitasyon. Hindi kaano-ano ang babaeng yun at walang kasiguruhan kung mapagkakatiwalaan nga ba ito kahit na tinulungan siya nito kanina. Magdidilim na nang makabalik si Nemuel sa kanilang bahay. Napasarap kasi ang kwentuhan nila ng bago niyang kakilala na si Nika. Hindi na yun pumasok kahit kalahating araw lang dahil mas pinili na lang na samahan si Nemuel. Pag-uwi sa bahay, nadatnan ni Nemuel ang ama na naghahain ng kanilang hapunan. "Saan ka ba nanggaling, anak? Bakit ngayon ka lang? Nag-alala na ako sa iyo. Hahanapin na sana kita pero buti na lamang at dumating ka na." "Ayos lang po ako, Itay. Hindi niyo kailangan mag-alala sa akin." "Paanong hindi ako mag-aalala tingnan mo nga yung kalagayan mo. Hindi ka pa masyadong magaling, anak. Hindi ko pa nakukumpletong 13 kaya..." "Kumain na lang po tayo, Tay. Ayoko pong pag-usapan ng bagay na yan." Katahimikan ang namayani sa kanilang mag-ama habang sabay na naghahapunan. Tanging mga tunog ng pinggan na kanilang pinagkakainan ang maririnig at pagnguya ng kanilang bibig. Hanggang sa hindi na nga nakatiis si Mang Igor at siya na ang unang nagsalita. "May kailangan akong puntahan ngayong gabi. Pagkaalis ko, ikandado mo ang pinto." "Saan ho kayo pupunta?" "May kailangan lang akong gawin." "Mambibiktima na naman kayo." "Anak, alam mo naman na..."
Bigla na lamang tumayo si Nemuel at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Mang Igor na hindi na nagawang ituloy ang sasabihin. Hindi naman talaga ganoon ang pakikitungo sa kanya ng anak dahil nga pinalaki nila ito ng maayos at marespeto. Nagbago lang ang binata nang dapuan na siya ng sakit na may sumpa at nakipagkasundo naman si Mang Igor sa mambabarang para sa lunas sa sakit ni Nemuel. Tutol kasi ang bata sa ginagawa niya, kaya minsan ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Samantala, konsensya ang gumuhit sa mukha ni Nemuel nang makapasok sa kanyang kwarto. Hindi dapat siya umakto ng ganun. Hindi dapat niya basta nalang tinatalikuran ang ama, lalo na't nasa harap sila ng pagkain. Gusto niyang bumalik at humingi ng tawad, pero naunahan na siya ng hiya, kaya nanatili na lamang muna siya sa loob ng kwarto. Hanggang sa napagdesisyonan ng binatang lumabas, at gaya ng inaasahan, wala na doon ang kanyang ama. Nakaligpit na rin ang mga pinagkainan at nahugasan na rin ang mga plato. Malinis at wala nang dapat asikasuhin pa. Napaupo na lamang ang binata sa tabi ng mesa at napaisip. Isa yon sa mga hinahangaan niya sa kanyang ama. Masipag at maasikaso, at higit sa lahat, gagawin nito ang anumang bagay para sa kanya, kahit na makagawa pa yon ng matinding kasalanan. Kasama roon ang pambibiktima nito ng mga babae upang ialay sa bruhang mambabarang kapalit ng lunas na tuluyang magpapagaling sa kanya. Bakit kailangan pa mangyari ito? Bakit kami pa? Bakit ako pa? Bakit ba kami pinahihirapan ng ganito? Hindi ba kami pwede mabuhay na normal gaya ng ibang tao? Bakit kailangan pa naming maranasan lahat ng to? Puro na lamang sakit. Puro na lamang hirap. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Pagod na ako. Makalipas ang ilang araw, ang samahan ni Nemuel at Nika ay nahantong sa pagkakaibigan. Maraming beses na silang nagkikita, kaya't palalim ng palalim ang kanilang samahan. Unti-unting gumagaan ang loob sa isa't isa, kaya naman hindi maiwasan ni Nemuel na magkwento kay Nika ng tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagulat ito at halos hindi pa siya paniwalaan, ngunit yon ang katotohanan. Wala na ba talagang ibang paraan para gumaling ka? Ang ibig kong sabihin, yun lang ba talagang solusyon sa sakit mo? Oo yun lang ang tanging paraan para gumaling ako at humaba pa ang buhay ko. Kaya sana, ngayon na alam mo na, tatanggapin ko naman kung ayaw mo nang makipagkaibigan sa akin. Sino ba naman ako, di ba? Anak lang ako ng isang taong pumapatay ng mga babaeng kagaya mo. Ano ka ba naman, Nemuel? Hindi na mangyayari. Ngayon pa ba na alam ko na kung bakit ganyan ang sitwasyon mo? Hindi kita iiwan. Magkaibigan pa rin tayo, kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan. Salamat. Ang bait mo talaga. Maswerte ako dahil nakatagpo ako ng isang kagaya mo. Maganda na, mabait pa. Ito naman ang bola pa. Pero teka lang, ilang linggo na rin tayo magkaibigan pero hindi ko pa nakikilalang tatay mo. Ano bang pangalan niya? Kasi, alam mo, isa rin yun sa tinatago namin. Hindi namin pwedeng sabihin sa ibang tao na mag-ama kami. Hindi kasi nila pwedeng malaman na meron siyang anak. Mapagkakatiwalaan mo naman ako Pero sige, hindi kita pipilitin. Pero sana maging maayos ng sitwasyon niyo. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Baka magtampo ka pa sa akin. Ano ka ba? Hindi no. Kilala mo ba yung manghihilot dito sa atin? Si Mang Igor kung tawagin? Biglang natahimik si Nika
dahil kilala niya ang manghihilot na si Mang Igor, ang taong muntikan ng gumahasa sa kanya. Naging dahilan pa yun para hindi siya makausap ng ina at ilang araw din na hindi nakapasok sa eskwela dahil masyado niyang dinamdam ang pangyayaring yun. Mabuti na lang hindi nagtagal, bumalik rin siya sa normal. Noong araw na tinulungan niya si Nimuel ay yun din ang araw na unang balik niya sa pagpasok. Si Mang Igor? Bakit? Kaano-ano mo siya? Siyang ama ko, ang tatay ko. Sikreto lang natin yun ha. Huwag mong sasabihin kahit na kanino kasi pagagalitan ako nun. Ay, teka, Nika, saan ka pupunta? Mabilis na tumayo si Nimuel upang habulin ang kaibigan na bigla na lamang tumakbo. Gulong-gulo ang binata. Tumigil rin naman ito nang magsimula na naman siyang umubo at nahihirapang huminga dahil sa kanyang pagtakbo. Si Nika na mismo ang lumapit at inabutan siya ng tubig. Nakasanayan na nilang magdala noon para kung sakali man na mangyari ulit ang nangyari noon ay hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ano ba nangyari? Saan ka ba pupunta? Pasensya ka na, Nimuel, pero ayoko na. Itigil na natin ang pagkakaibigan natin. Pasensya na, pero hanggang dito na lamang tayo. Akala ko ba tanggap mo ko? Di ba sabi mo magkaibigan pa rin tayo? Ano bang problema? Natatakot ka ba kay Itay? Mabait naman siya eh. Mabait? Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng Itay mo? Masama siya. Kinamumuhian ko siya. Ayoko sa kanya. Ano bang ginawa ni Itay para magalit ka sa kanya ng ganyan? Sabihin mo sa akin para maliwanagan ako. Muntikan niya na akong gahasain noon. O baka dahil dyan sa mga sinabi mo, baka isa rin ako sa mga babaeng gusto niyang biktimahin at ialay sa mambabarang na yon para mabuhay ka. Alam mo ba na ilang araw akong binabagabag dahil doon? Akala ko matutuloy kung ano man ang gagawin niya sa akin. Mabuti na lang at nakatakas ako dahil kung hindi, baka isa na rin ako sa mga nawawalang babae na biktima ng tatay mo. Nika, hindi ko alam na. Pasensya na. Patawad sa ginawa sa iyo ni Itay. Galit na galit sa kanya si nanay at hindi niya rin alam na ikaw ang anak ng Mang Igor na yon. Kaya kapag nalaman niya to, baka madamay ka lang sa galit niya. Kaya mas mabuti pang itigil na natin to. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Naiwang tulala si Nimuel at halos hindi makapaniwala na tatalikuran na siya ni Nika, ng babae na pinakauna niyang naging kaibigan. Gayunpaman, agad siyang umuwi ng bahay para makausap ang kanyang Itay. Nadatnan niya itong gumagawa ng mga ginagamit niya sa panghihilot. Matagal nang manghihilot si Mang Igor. Kumbaga, yun na ang kanilang hanap buhay. Kahit magkano naman ay maaaring ibayad sa kanya, nakadepende sa pasyente kung magkano ang nais nitong ibigay. Itay, may kailangan ka ba, anak? Nagugutom ka na ba? May niluto ako dyan. Teka, ipaghahain kita ha. Hindi po ako gutom. Gusto ko po kayong makausap. Nimuel, anak, kung pipigilan mo na naman ako sa ginagawa ko, wag na, dahil hindi na magbabago pa ang isip ko. Si Nika, yung sinasabi ko sa inyo na babaeng kaibigan ko, kilala niyo ba siya? Sinong Nika ba yan? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Alam kong natatandaan niyo siya. Isa siya sa mga babae na gusto niyong biktimahin pero nakatakas siya. Alam niyo ho ba na sinabi ko sa kanya ang totoo? Ang tungkol sa kalagayan ko, sa sakit ko, at sa kung anong paraan para gumaling ako. Ano? Bakit mo ginawa yon? Mapapahamak tayo sa ginawa mong yan. Bakit? Yung mga babaeng binibiktima nyo, sa tingin nyo hindi sila napapahamak dahil sa ginagawa nyo? May pamilya rin sila, Tay. Pamilyang naghihintay at nagmamahal sa kanila.
At ngayon, pati si Nika na nag-iisa kong kaibigan, nawala na nung malaman niya na ikaw ang ama ko. Tanggap niya na sana ako, Tay. Tanggap niya ang kalagayan ko, pero nung malaman niya na kayo'y tatay ko, mas pinili niyang layuan ako. Hindi niya matanggap na ang ama ng kaibigan niya ay yung taong muntik na rin pumatay sa kanya. Kasalanan niyo to, Tay. Kasalanan niyo kung bakit nawala sa akin ang kaibigan ko. Anak, patawarin mo ko. Alam mo naman na ginagawa ko lang to dahil... Paulit-ulit na lang tayo, Tay. Sabing hindi ko nga. Anong gusto mo, Nimuel? Mamatay? Mamatay gaya ng inay mo? Mamatay sa lintik na sakit na yan? At paano ako, ha? Paano na ako kapag pati ikaw nawala na? Wala akong nagawa nung mamatay ang iyong ina at pinagsisisihan ko na wala akong ginawa. Pinagsisisihan ko na pinanood ko lamang siya habang naghihirap at unti-unting namamatay sa pesteng sumpa na yan. At ngayong sa iyo naman to nangyayari. Sa tingin mo hahayaan ko na pati ikaw patayin ng sakit na yan? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa sitwasyon natin? Sa tingin mo ba madali sa akin lahat ng to? Halos hindi na ako makatulog gabi-gabi dahil sa konsensyang bumabagabag sa akin. Nahihirapan na ako, Nimuel. Pero kinakaya ko para mabuhay ka, para gumaling ka, para hindi ka matulad sa inay mo. Huwag naman sanang pati ikaw ay mawala sa akin. Dahil hindi ko yung kakayanin. Mamamatay na rin ako kapag pareho kayo nawala sa akin. Kaya sana naman intindihin mo ko, anak. Piliin mong mabuhay. Piliin mo ko at piliin mo ang sarili mo. Sabihin na natin makasarili, pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan na minsan ay kailangan nating maging madaya para makapagpatuloy. Hindi ko na po alam, Tay. Gulong-gulo na po ako. Nilapitan na lamang ng lalaki ang kanyang anak at niyakap. Pareho na silang nag-iiyakan dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon. Matapos ang sagutan nilang yun, ay nagkaayos naman sila. Hindi na muling kumontra pa si Nimuel sa kagustuhan ng kanyang ama. Naisip niya na kahit ano pa ang gawin at sabihin niya ay desidido na ang kanyang ama sa kanyang plano. Dahil kung gusto niya pang mabuhay, kailangan niyang maging makasarili. Mapait siyang napangiti habang nakatingin sa tahimik na ilog. Nakasandal ang likod sa puno habang nakaupo. Hinahagis sa ilog ang maliliit na bato na napupulot niya sa tabi ng kanyang kinauupuan. Doon sila parating tumatambay ni Nika, ngunit ngayon ay siya na lamang mag-isa. Mula nang tapusin ni Nika ang pakikipagkaibigan sa kanya, ay hindi niya na yon ginulo pa. Bagamat nalulungkot, wala naman siyang magagawa, kundi tanggapin na lamang ang katotohanan na ayaw na sa kanya ng dalaga. Nimuel? Napalingon agad ang binata sa kanyang gilid kung saan naroon ang babaeng parati niyang kasama doon. Ilang araw na rin kasi ang nakalipas nang huli silang nagkita. Nika, bakit nandito ka? Bakit? Bawal ba akong pumunta dito? Hindi. Halika, maupo ka dito. Pagkatapos noon, isang matinding katahimikan ang namayani sa dalawa. Tila ba para silang magkasintahan na may tampo sa isa't isa at naghihintayan lamang kung sino ang unang manunuyo. Gusto ko nga pala ulit humingi ng tawad sa nagawa sa iyo ng itay ko. Nagkasagutan na nga kami, pero ayos na. Pasensya na talaga. Hindi ko hihingi na patawarin mo siya kasi naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit mo sa kanya. Paano kung pati sa'yo magalit ako? Paano kung kamuhian rin kita? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Siguro tatanggapin ko na lang na galit ka sa akin kahit na masakit at alam ko na malulungkot ako. Bigla na lamang tumawa ang dalaga na ipinagtaka naman ng binata. Nakakunot ang noo niya na tumingin doon.
Kahit kailan talaga napakaseryoso mo. Teka, alam mo ba kung bakit ako nandito? Bakit nga ba? Kasi ayos na. Pinapatawad ko ng itay mo. Napag-isip-isip ko rin itong mga nakaraang araw na nagagawa lang naman yun ng itay mo dahil sa'yo, dahil gusto kanyang gumaling. Pareho lang naman kayong biktima at nahihirapan sa sitwasyon, kaya sino ba naman ako para makidagdag pa, di ba? Ha? Talaga? Salamat sa pag-intindi ha. Napakabait mo talaga. Tumikil ka na nga sa mga papuri mo na yan. Naiilang ako Pero basta, ngayon tatanungin kita ni Muel. Gusto mo bang ginagawa ng itay mo o hindi? Ayaw ko yung ginagawa niya pero gusto kong gumaling at mabuhay pa ng mas matagal. Hindi ko na nga alam Gusto ko na ayaw ko. Ayaw ko na gusto ko. Naguguluhan na talaga ako. Kung ganon, humanap tayo ng ibang paraan para gumaling ka ng hindi na kinakailangan pumatay ng itay mo at makipagkasundo dun sa bruha. Pero wala nang ibang paraan Yun lang talaga. Mayroon yan, magtiwala ka lang. Kung wala man, edi hihingi tayo ng tulong para makuha yung sinasabi mong lunas. Pero paano? Imposible yan. Bigla na lamang siyang hinatak ni Nika patayo, kaya nagpatianod na lamang ang binata. Dahil sa mga sinasabi nito sa kanya ay bigla siyang nabuhayan ng loob, bagamat may kaunting pangamba at alinlangan dahil baka ikapahamak nila ang kanilang pinaplano. Lumapit sila sa isang albularyo at doon balak humingi ng tulong. Malayo pa ang pinanggalingan nila. Nasa kabilang bayan pa kasi ang bahay ng albularyong yun, kaya sana ay hindi sila mabigo. Ay nako, pasensya na at hindi ko kayo matutulungan. Hindi sapat ang kaalaman ko para labanan ng ganoong klaseng mambabarang. Wala na po ba kayong ibang kilala na pwedeng makatulong sa amin? Sige na po, gusto ko na po makawala sa sumpa na ito. Sandali lang. Sino nga ba? Bumukas ang pinto at iniluwa noon ang dalawang may kaedarang lalaki. Baka sila makatulong sa inyo. Pasyente mo? Ay, hindi. Humihingi lang sa akin ng tulong na labanan ng isang mambabarang. Pero hindi lang ito basta mambabarang. Sobrang lakas. Naalala niyo ba yung mambabarang na nakaharap natin 7 taon na nakalilipas? Kung hindi ako nagkakamali ay siya din yon. Nag-agaw buhay pa nga tayo dahil sa kanya. Kaya sabi ko sa mga batang ito ay hindi ko sila matutulungan. Tama siya. Hindi basta-basta mambabarang na yon. Gustuhin man namin pero pasensya na at wala rin kaming magagawa. Pero paano na po ang kaibigan ko? Ang itay niya. Nahihirapan na po sila sa sitwasyon. Kapag hindi tayo gumawa ng ibang paraan, mapipilitan na lang talaga ang itay niya na mambiktima ng mga babae. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kami. Baka po may iba pa kayong naiisip na paraan. Napailing na lamang ang 3 albularyo, hudyat na wala silang magagawa. Wala silang maitutulong sa 2 bata na dahilan ng kawalang pag-asa ni Nimuel at Nika. Aalis na sana sila nang magsalita ang isang albularyo. Ay, teka sandali. May kilala akong isang albularyo na pwedeng makatulong sa inyo. Magaling yon at wala siyang inaatrasang laban. Kahit sino'y handa niyang harapin. Baka matulungan niya kayo. Talaga po? Nika, narinig mo yun? May makakatulong na sa atin. Ang kaso, hindi ko lang may papangako kung magagawa niyang pumunta rito. Nasa Capiz siya ngayon at malayo itong Mindoro. Isa pa, alam kong marami siyang inaasikaso roon, kaya baka hindi niya kayo matulungan kaagad. Hindi po ba pwede na personal na lang natin siyang puntahan? Makikiusap po kami. Sige, ganito na lamang. Kami na lamang ang bahalang kumausap sa kanya. Susubukan namin na padalhan siya ng sulat at kapag sumagot siya, ipapaalam namin kaagad sa inyo. Ang mabuti pa'y umuwi na lang muna kayo at maggagabi na. Salamat po. Aasahan po namin yan. Mauna na po kami. Tayo na, Nimuel. Pagkalabas ng 2 bata sa bahay ng albularyo,
Sa tingin mo ba matutulungan kaya nila tayo? Hindi ko alam, pero sana, para matapos na ang paghihirap namin ni Itay. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang bigla na lang napaluhod si Nimuel na parabang kinakapos sa kanyang paghinga. Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo? May masakit ba? Nahihirapan akong huminga. Nika, Anong gagawin ko, Nimuel? Tubig? Gusto mo ba ng tubig? Sandali, kukuha ko. Pero mukhang wala naman tubig na maiinom dito. Hindi na. Kailangan ko lang magpahinga. Tulungan mo akong pumunta doon. Inalalayan ni Nika si Nimuel sa isang bakanteng upuan malapit sa kanila. Pahabayon na gawa sa kawayan. Nang makaupo sila doon ay saglit na napaidlip si Nimuel habang nakapatong ang ulo niya sa balikat ng dalaga. Natatakot pa si Nika na hayaan itong matulog dahil baka hindi na ito magising. Pero mukhang pahinga nga lang talaga ang kailangan ng binata upang bumalik ang kanyang lakas. Masyado kasing malayo ang kanilang pinuntahan. Sumakay naman sila ng sasakyan papunta doon, pero nagpaikot-ikot pa sila sa paglalakad dahil sa paghahanap ng bahay ng albularyo na pwedeng makatulong sa kanila. Napagod lamang ang katawan ni Nimuel sa paglalakad kaya siya nagkaganoon. Habang natutulog ang binata, hindi maiwasan ni Nika na pagmasdan ang kanyang muka. Napaka-inosente noon. Yan ang kanyang nakikita. Isang inosenteng binata na maaga pa lang ay nararanasan na ang paghihirap na dinadanas nito ngayon. Para sa kanya, napakabait ni Nimuel. Matanda lamang ito ng 1 taon. 18 siya at 19 naman ang binata. Parang kapatid na ang turing niya sa lalaking nakahiga sa kanyang balikat. Samantala, sa isang liblib na bahay sa kagubatan, bitbit ni Mang Igor ang katawan ng isang dalaga na inilagay niya sa sako. Pumasok siya sa isang kubo. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matandang babae. Kung tatantyahin ay nasa 80 anyos na ito, ngunit hindi mo maaaring maliitin dahil sa kanyang lakas at kaalaman sa itim na salamangka. Hindi niya lamang yun pinansin at lumiko sa may bandang kaliwa, papasok sa isang kwarto kung saan doon nakakulong ang mga babaeng kanyang dinadala. Lahat ng yun ay buhay pa. Nasa 10 na ito kasama ang bagong dala niyang babae. Ngunit ang mga yon ay tila wala sa sarili at tulala. Nasa ilalim kasi yon ng salamangka ng matandang mambabarang, maliban sa isa na kararating lamang. Nagmamakaawa sa kanya ang babae na nakalabas na sa sako. Gustuhin niya man, wala na siyang magagawa dahil buhay ng kanyang anak ang nakasalalay. Lumabas na lang siya ng silid at kinandado yon. Naroon pa rin ang matandang babae malapit sa pintuan. Napakatamis ng pagngisi nito kay Mang Igor. 3 na lamang, Igor, at makukumpleto mo na ang mga bata. Makukuha mo na ang lunas na inaasam-asam mo para sa iyong anak. Nakikita mo ito, Igor? Ito na ang lunas. Kapag natupad na ang pinag-usapan natin, mapapasa iyo na ito. Bigla na lamang lumuhod si Mang Igor sa harapan ng mambabarang. Hindi ito nagulat, bagkus ay napangisi pa. Nakikiusap ako. Ayoko na. Nahihirapan na ako. Baka naman sapat na yung 10 bata. Ibigay mo na sa akin ang lunas sa anak ko. Hirap na ako. Hindi na ito kaya ng konsensya ko. Bakit parang sumusuko ka na yata?
Hindi ba ikaw pang pumunta sa akin rito at nakiusap na tulungan kita? Napakasimple lang naman ang hinihingi kong kapalit sa'yo. Simple? Simple lang ba sa'yong pandurukot ko ng mga babae at pagkatapos papatayin mo rin sila kapag nakumpleto na? Ngayon ka pa talaga na konsensya kung kailan malapit mo na makumpleto ang ipinapagawa ko. Ngunit sige, dahil madali naman akong kausap ay pagbibigyan kita. Itigil mo na ito at hayaan mo na lamang mamatay ang iyong anak. Hindi ako titigil. Itutuloy ko to basta't maibigay mo lang sa akin ang lunas ng anak ko. Nagmamakaawa ako. Humalakhak lamang ang mambabarang na parang nasisiyahan pa sa nakikitang paghihirap ni Mang Igor. Ilang sandali pa ay napatigil ito at ang kaninang mapaglarong mga ngiti ay napalitan ng galit. Napadaing si Mang Igor nang bigla na lang siyang tumalsik. Tumama pa ang kanyang likod sa pader ng lumang bahay na yon at agad siyang napasuka ng dugo. Walang hiya! Traidor! Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang anak mo, humihingi siya ng tulong sa mga albularyo. Akala niyo ba hindi ko malalaman yon? Balak niyo pa akong traidorin at pagkaisahan. Kung ganon, hindi kayo magtatagumpay. Kung ano man ang ginawa ng anak ko, hindi na yun mauulit. Kakausapin ko siya at pipigilan. Huwag mo lamang sirain ang pinag-usapan natin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dapat lang, dahil sa oras na malaman ko na may ginagawa kayong salungat sa napagkasunduan natin, magsisisi ka at magdurusa ang anak mo. At kung ako sa'yo, ilayo mo na ang anak mo sa babaeng yon, na anak din ng isang mangkukulam. Siya ang nag-iimpluwensya sa anak mo na maaari nilang ikapahamak. Binibilog niya ang ulo ng iyong anak, kaya hanggat maaga pa, paglayuin mo sila. Tandaan mo ito, Igor. Sa oras na muli pa kayong magkamali, tapos na ang usapan natin. Hindi mo makukuha ang ninanais mo, at wala yung ibang ibig sabihin kundi mamamatay si Nimuel. Umuwing naguguluhan si Mang Igor. Gusto niyang makausap ang kanyang anak ukol sa sinasabi ng mambabarang. Bahagya pa siyang nagulat nang maabutan si Nimuel kasama ang isang babae. Walang iba kundi si Nika. Nakaramdam siya ng hiya para sa dalaga dahil sa ginawa niya doon. Nakaupo ang mga ito sa tabi ng mesa. Mabilis na yumakap si Nimuel sa ama nang siya ay makita nito. Itay, meron po ako magandang balita. May nakausap po kami ni Nika na mga albularyo. Ang sabi nila, kakausapin nila yung isa pang albularyo na kaibigan nila para tulungan ako. Tutulungan tayo. Hindi pa po sigurado pero tiyak na tutulungan po tayo nun. Itay, hindi nyo na po kailangan mambiktima ng mga babae para makuha nyo ang lunas na mambabarang na yun dahil... Hindi tayo makikipagtulungan sa kanila, kaya itigil mo na yung kahibangan mo. Kahibangan? Tay, bakit po ganyan kayo? Hindi ba kayo masaya na may tutulong na sa atin? Walang tutulong sa atin at hindi tayo hihingi ng tulong sa kahit na kanino. Alam mo ba, nalaman ng mambabarang ang ginagawa mo na paghingi ng tulong sa iba. Muntikan na niyang bawiin ang pinag-usapan namin. Mabuti na lang at napakiusapan ko pa. Pero tay, pagkakataon na po natin to para makawala sa mambabarang na yon. Makinig ka, anak. Kapag sinuway pa ulit natin ang kagustuhan ng mambabarang, hindi niya na tayo tutulungan. At lalong hindi niya ibibigay ang lunas para dyan sa sakit mo. Siya lang ang makakatulong sa atin. Tinutulungan? Itay, hindi niya tayo tinutulungan. Sinasamantala niya tayo. Itay naman, makinig naman po kayo sa akin. Alam kong napagkasunduan na natin to pero hindi pa rin po talaga kaya ng konsensya ko. Kaya ngayon na may tutulong na sa atin, dito na lang tayo, tay. Sa ganitong paraan na lang natin kunin ang lunas. Tama na. Hindi tayo makikipagtulungan sa mga albularyong yon.
Gawin mo ng sinasabi ko at itigil mo na to. Kung ayaw mong ikulong kita rito at hindi na kayo magkita ng kaibigan mong yan na anak pala ng... Ay, basta. Tapos na ang usapan na to. Magpahinga ka na at pauwiin mo na si Nika. Naiwang tulala si Nimuel. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Ang akala niya matutuwa ito sa maganda niyang ibabalita. Lumapit sa kanya si Nika na kanina pa nakikinig. Hinawakan siya nito sa balikat bilang pagdamay. Hayaan mo na muna siya, Nimuel. Bukas mo na lamang siya kausapin. Makukumbinsi mo rin siya kapag pinagpilitan mo ang gusto mo. Ganyan kasi ang mga magulang. Isa pa, hindi din naman natin alam kung kailan makakapunta rito yung sinasabi nilang albularyo o kung papayag ba yon. Kaya hanggat may oras pa, kausapin at kumbinsihin mo na ang tatay mo. Kulitin mo na din kung kinakailangan. Salamat. Sana nga. Ayoko magtalo ulit kami ni Itay dahil dito. Pero sandali. Kaya mo na bang umuwi mag-isa? Gabi na. Pwede namang dito ka na lamang matulog. Hindi naman siguro magagalit ang inay mo. Kaya ko na. Saka, para namang kaya mo akong ihatid sa amin tapos babalik ka mag-isa. Baka mamaya mahimatay ka pa sa daan. Ay, sa bagay. Hayaan mo kapag gumaling na ako naman na maghahatid sa'yo para makabawi naman ako. Kaya nga kumbinsihin mo ng itay mo at huwag ka nang matulala dyan. At lalong huwag kang panghinaan ng loob. Malalampasan mo rin yung mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Makalipas ang 2 araw, patuloy pa rin sa pangungumbinsi si Nimuel sa kanyang ama, ngunit panay rin ang tanggi nito. Gayunpaman, hindi sumuko si Nimuel gaya ng bilin sa kanya ni Nika. Pinilit niya pa rin ito ng pinilit. Hindi na magbabagong isip ko, anak. Nakapagdesisyon na ako at yun na yun. Itay, makinig naman kayo sa akin. Natigil sa pagsasalita si Nimuel nang may kumatok sa kanilang pintuan. Napapailing na lang na lumapit doon si Mang Igor at binuksan ang pinto. Magandang araw ho. Dito ba nakatira si Nimuel? Ako po yun. Sino po kayo? Ako yung albularyo na sinasabi nung mga albularyo na nakausap nyo at kailangan nyo raw ang tulong ko. Kayo po ba yun? Itay, papasukin niyo po siya. Wala nang nagawa pa si Mang Igor nang lapitan na ni Nimuel ang nasabing albularyo at hinila ito papasok sa loob ng bahay. Maupo po kayo. Salamat. Ako nga pala si Marcelius at nandito ako para tulungan ka. Tulungan kayo. Maraming salamat po. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sandali lang. Pero hindi na namin kailangan ng tulong mo at ng kahit na sino, kaya pwede ka nang umalis. Pumasok ka na sa kwarto mo, Nimuel. Itay naman! Huwag nang matigas ang ulo. Pumasok ka na ron. Nagpalipat-lipat ang tingin ng albularyong si Marcelius sa mag-ama. Naguguluhan kung bakit tila ayaw tanggapin ng tatay ang kanyang tulong. Ngunit nang titigan niya ang mga mata ni Mang Igor ay doon niya unti-unting naunawaan kung bakit ito ay tumatanggi. Inaya niya munang umupo ang dalawa. Nag-aalangan pa si Mang Igor pero sumunod na rin siya sa sinabi ng albularyo. Agad rin naman na pinakilala ni Nimuel ang kanyang ama na wala yatang balak magsalita nung mga sandaling yun. Batid ko ang bumabagabag sa iyo, Igor. Huwag ka mag-alala. Kaya ko kayong tulungan sa problema ninyo. Alam ko pero hindi na kailangan. Kaya kong iligtas mag-isang anak ko. Hindi mo kilala ang babarang na yon. Malakas siya. Kapag nalaman niyang sinuway ko na naman siya. Kilala ko siya. At hindi ko itinatanggi na malakas nga siya. Minsan ko na rin siyang nakaharap noon dahil sa isa kong pasyente. Nahirapan ako at nag-agaw buhay rin ako, gaya ng ibang albularyo na nagtatangkang lumaban sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na sa susunod na magharap kaming muli ay hindi na mauulit ang pangyayaring yon. Lalo na ngayon na alam ko na kung ano ang kahinaan niya. Kahinaan? May kahinaan po ang mambabarang? Lahat tayo ay may kahinaan, Nimuel.
Mahirap nga lang alamin yung sa iba. Ngunit lahat tayo ay may likas na kalakasan at kahinaan. Gaya na lang ng sa ama mo, ikaw ang kahinaan at kalakasan niya. Kaya nga siya napilitang gawin ang isang bagay na hindi naman dapat dahil natatakot siyang mawala ka. At yun ang kahinaan ng itay mo na sinasamantala ng mambabarang. Kung sa kalakasan naman, marahil bagamat hindi na siya pinatatahimik ng kanyang konsyensya araw-araw, gabi-gabi, ay patuloy pa rin siyang lumalaban para sa'yo. Tama ba ko, Igor? Tama ka, pero hindi pa rin ako sang-ayon sa pagtulong mo. Bahagya namang natawa si Marcelius. Hindi niya akalain na ganoon pala katigas ang loob ng kanyang kaharap. Pero nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang katigasan noon. Nauunawaan kita kung ano ang pinupunto mo, pero buhay ng anak mo nakasalalay dito. Yun na nga buhay ng anak kong pinupunto ko. Kaya hindi ko pwedeng suwayin ang mambabarang sa utos niya dahil kapag ginawa ko yun, hindi niya ibibigay ang lunas na makakapagpagaling sa anak ko. Mamamatay si Nimuel. Mamamatay siya na baka mas mahirap pa sa pinagdaanan ng asawa ko. Nakikita mo ba ang anak mo, Igor? Pagmasdan mong maigi si Nimuel. Sa tingin mo ba kapag gumaling siya ay matatahimik siya at magiging maligaya? Kung alam niya naman na maraming buhay ang nawala para lamang mabuhay siya. Kung yun lang ang tanging paraan, hindi lang yun ang paraan, Igor. May magagawa pa tayo. May iba pang solusyon sa problemang ito. At handa ko kayong tulungan. Tutulungan natin si Nimuel para gumaling siya. Kaya sana'y makipagtulungan ka rin sa akin. Sa amin. Kailangan ko ng kooperasyon mo dito. Sige na, Igor. Gawin mo ito para sa anak mo, para kay Nimuel. Huwag kang matakot sa mambabarang na yon. Ako ang haharap sa kanya. Paano ko malaman niya? May kakayanan siyang malaman ng mga kinikilos namin, kaya sigurado kung itong pag-uusap natin, malalaman din niya. Huwag kang mag-alala, dahil bago pa man ako pumasok dito, ay naglagay na ako ng orasyon na kukontra sa salamangka niya, para hindi malaman ang pag-uusapan natin. Kaya hindi mo na kailangang problemahin pa yan. Sa ngayon ay kailangan na lang nating magplano para makuha ang lunas sa mambabarang na yon, nang hindi mo kinakailangan magsakripisyo pa ng ibang buhay. Itay, sige na po. Pumayag na kayo. Makipagtulungan na tayo sa kanya. Napatitig si Mang Igor sa nangungusap na mga mata ng kanyang anak. Pursigido talaga ang bata. Humugot siya ng malalim na hininga bago dahan-dahang tumango. Napangiti si Nimuel sa desisyon ng kanyang ama. Masaya ito at tiyak na magiging mas masaya siya kapag nakita niya itong gumaling. Papayag na ako, pero paano yung mga babae na dinala ko sa kanya? Buhay pa naman sila, hindi ba? Paano mo nalaman? 13 kababaihan. Ayon sa kaalaman ko, yun ang kailangan ng mambabarang para ialay sa isang dyablo. Kapalit noon ay ang dagdag na kapangyarihan at walang hanggang buhay. Magagawa niya lang ang ritual na yon sa oras na makumpleto ang 13. Sabay-sabay niyang pupugutan ng ulo ang mga babae at sabay-sabay ring mamamatay. Kasama yun sa ritual na gagawin. Kaya maaari pa natin silang mailigtas at makuha. Imposible yun. Kahit mag-isa lang siya sa bahay na yun, puno yun ng salamangka. Kung walang pahintulot niya, hindi tayo makakapasok. Ako ang bahala doon. Basta ang pagtuunan mo ng pansin ay ang lunas para sa anak mo. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap para sa gagawing plano. Hanggang sa pagtulog ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ni Nimuel. Bagamat masaya ay naroon pa rin ang pangamba sa kanyang loob. Wala pa namang kasiguruhan kung magtatagumpay sila, ngunit may tiwala siya sa albularyong si Marcelius. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghahanda na sila
Pumunta rin si Nika kasama ang kanyang inang si Agnes, maging ang 2 albularyo na nakausap ni Nimuel. Hindi nga lang nakasama ang isa dahil nagkataon din na may pasyente ito na kailangang unahin. Kaya bali 3 silang albularyo na tutulong, yung 2 at si Marcelius. Kapansin-pansin rin ang mga galit na titig ni Agnes kay Mang Igor. Kung hindi lang talaga ako pinilit ng aking anak na halos magmakaawa na sa harap ko, hindi ko kayo tutulungan. Sino ba namang ina ang tutulong sa taong nagtangkang gahasain ng kanyang anak? Inay, hindi nga po yun ganon. Wala siyang balak na pagsamantalahan ako. Hindi nga, pero gagawin ka namang alay sa dyablo. Tama na po, Inay. Napag-usapan na po natin to, di ba? Hindi po tayo nandito para makipagtalo. Nandito tayo para tulungan sila. Sana po mapatawad niyo ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko. Pasensya na po kayo. Abay, dapat lang. Kung wala lang sa lamang ka na pumuprotekta sa'yo, malamang ay matagal ka nang naghihirap ngayon sa orasyon ko. Tama na yan. Wala na tayong panahon para sa pagtatalong yan. Kailangan na nating umalis para marating na agad ang bahay ng mambabarang. At sa tulong ni Igor, matutuntun natin yon. Naglakbay na sila patungo sa gubat kung saan naroon ang bahay ng mambabarang. Mahigit 1 oras din ang kanilang nilakad. Nangunguna ang 3 albularyo, nakasunod sina Nimuel at Nika at nasa hulihan sina Mang Igor at Agnes. Kinakabahan ako, Nika. Paano kung mabigo tayo? Sigurado wala na akong pag-asang gumaling dahil sa galit ng mambabarang. Kaya natin to, Nimuel. Hindi hahayaan ng mga albularyo na manaiga masamang bruha na yon. Basta magtiwala lang tayo sa kanila. Teka, sandali lang. Parang hindi ito yung daan. Dito tayo sa kaliwa. Agad naman silang sumunod patungo sa daang itinuro ni Mang Igor. Pero pagkaraan lang ng ilang sandali, tila hindi na naman sigurado ang manghihilot sa daan na kanilang tinatahak. Napahawak ito sa sentido na parabang nag-iisip. Saan na ba yun? Mukhang alam ko na kung ano nangyayari. Nililigaw niya tayo. Alam na niya ang pagpunta natin, kaya ginugulo niya ang isip ni Igor para hindi natin matunton ang kinaroroonan niya. Paano na tayo ngayon yan? Mabuti pa umuwi na kami ng anak ko. Inay! William, hindi ba may alam ka sa ganito? Kaya mo itong kontrahin, hindi ba? Hindi ko may papangako pero susubukan ko ang aking makakaya. Umupo ang albularyong si William at parang nagdadasal lamang ito kung iyong titingnan. Habang nasa ganoon ay palinga-linga naman si Nimuel sa paligid. Hindi niya alam kung bakit kinikilabutan siya sa lugar na kanilang pinaghintuan. Pakiramdam niya ay mayroong hindi tama at nagsisimula na namang manginig ang kanyang tuhod at makaramdam ng lamig. Natural lang na malamig dahil gabi na at nasa kakahuyan pa sila. Pero iba ang pakiramdam na yon. Ilang sandali pa, napamulat na ng mga mata si William at dahan-dahan yung tumayo. Mababakas pa sa kanyang muka ang kaunting takot. Hindi na natin kailangan panghanapin ang kinaroroonan ng mambabarang. Dahil tayo ay nandito na sa loob ng kanyang teritoryo. Isang nakakakilabot na halakhak ang bumalot sa kanilang pananahimik. Sabay-sabay silang napalingon sa iisang direksyon at doon ay tumambad sa kanila ang isang malaki ngunit lumang bahay na wala naman kanina. Purong itim ang kulay at may mga sira-sira ng bahagi ang parte ng bahay. Akala ko pa naman, maiisahan ko na kayo, mga hangal. Ang lakas ng loob niyong sugurin talaga ako rito. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo, ha? Ibigay mo sa amin ang lunas sa sakit ni Lemuel.
Yung lunas ba? Ibibigay ko naman talaga yon. Pero kailangan ko pa ng 3 babae. Ikaw kasi, Igor, bakit bigla ka na lang nag-iba ng desisyon? Akala ko pa naman ay nagkasundo na tayo. Wala kaming balak makipaglaro sa'yo. Ibigay mo na sa amin ang kailangan namin at pinapangako ko na hindi ka masasaktan. Ang tanong ay, kaya nyo ba? Mga mahihinang albularyo, akala nyo ba hindi ko kayo natatandaan? Nagkaharap-harap na tayo noon, ngunit ano ang nangyari? Naawa na labang ako sa inyo, kaya hindi ko pa kayo tinuluyan. Isang malakas na hampas ng hangin ang mas lalong nagpalamig sa gabing yun. Nataranta ang 4 maliban sa 3 albularyo. Dahil sa malakas na hangin ay nagliliparan na ang mga tuyong dahon. Nimuel, anak! Agad na lumapit si Mang Igor nang bigla na lang matumba si Nimuel. Nanghihina ito at namumutla. Anong nararamdaman mo, anak? Nahihirapan akong huminga, Tay. Sumasakit rin po ang buong katawan ko. Kaya mo yan, Nimuel. Lumaban ka. Kung tutuusin, dapat ay nagpapasalamat kayo sa akin. Dahil kung hindi dahil sa salamangka ko, matagal nang namatay si Nimuel. Pinapabagal ko lang ang kanyang kamatayan sapagkat kailangan ko pa siya. Kailangan ko pa siyang magamit para makumpleto ko ang 13 babae. Kung ganoon, wala ka talagang nagawang lunas para sa sakit ng anak ko? At hahayaan mo lang siya mamatay kapag nakuha mo ng gusto mo? Mayroon akong isang salita, at kapag sinabi ko ay ginagawa ko. Hindi naman ako mag-iimbento ng sakit kung walang lunas. Ibig sabihin ikaw yun? Ikaw ang mambabarang na naglahad ng sumpa sa angkan ng asawa ko? Tumawa lamang ang mambabarang, habang galit na galit naman si Mang Igor. Ang 3 albularyo naman ay tahimik lamang, ngunit alerto sa mga kilos ng mambabarang. Habang si Nanika at ang kanyang ina ay nasa tabi ng nanghihinang si Nimuel. Ako nga, matagal na panahon na rin naman yon, at marami na rin ang namatay dahil sa sumpang yon. May mga lumalapit sa akin upang makiusap na tulungan sila, at gaya ng sayo, ganoon rin ang kondisyon ko para malunasan ang kanilang kahilingan. Ngunit tunay silang mga duwag sapagkat hindi nila magawa na maayos ang aking ipinagagawa. Kaya ayon, namatay silang naghihirap sa sakit, dala ng sumpang iginawad ko sa kanila. At yun na nangyari sa iyong asawa, hindi ba? Ang iyong kawawang asawa ay namatay nang wala ka man lamang ginagawa. At ganoon din ang mangyayari sa anak mo. Pagmasdan mo kung paano mamatay si Nimuel ngayong gabing ito, Igor. Napakasama mo. Walang ibang dapat mamatay kundi ikaw. Ibigay mo sa akin ang lunas ngayon na. At sino ka para utusan ako? Sinayang mo lang ang pagkakataon na ibinigay ko sa iyo para mailigtas ang anak mo. Kaya magdusa ka, Igor! Susugurin na sana ni Mang Igor ang mambabarang, ngunit narinig niya na naman ang pagdaing ni Nimuel na tila ba sinusunog ang kanyang katawan dahil sa malikot nitong galaw at pagsigaw. Nakahilata na ito sa mga tuyong dahon at namimilipit. Labis na awa ang nararamdaman ng ama para sa kanyang pinakamamahal na anak. Kasalanan ko to. Dapat nakinig na lang ako sa kanya. Dapat hindi na lang ako nakipagtulungan sa inyo. Baliw ka na talaga, Igor. Kinukonsensya ka lamang ng bruhang yon. Sa sandaling makumpleto ang 13 babae, hindi natin alam kung anong sunod na mangyayari. Siguradong mas lalakas pa ang kapangyarihan niya kung nagawa mo ang ipinagagawa niya.
Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay putulin ang sumpa para wala nang madamay pa sa mga susunod na henerasyon. Kaya tumigil ka dyan. Huwag mong sisihin ang sarili mo o kahit na sino man. Walang ibang may kasalanan dito kundi ang bruhang yon. Matapos marinig ang sinabi ni Agnes, natahimik na lamang si Igor. Samantala, dahil sa katigasan ng mambabarang ay napilitan sina Marcelius at ang dalawang albularyo na labanan siya. Mula sa loob ng bahay na nasa likuran ng mambabarang ay naglabasan ang iba't ibang uri ng insekto. Mga insektong hindi mo gugustuhing makadapo sa iyong balat dahil sa dalang sakit ng mga ito. Gamit ang orasyon ni William, natataboy niya ang mga insektong nagnanais na lumapit sa kanilang dalawa ng isa pang albularyo na si Hernan. Hernan, pumasok ka sa loob ng bahay. Hanapin mo ang mga babae at ilayo mo na rito. Bilis! Bilisan mo habang hindi pa tayo napapansin ng mambabarang. Pero paano kayo? Kami nang bahala dito. Basta ilayo mo na ang mga babae. Tumango lamang si Hernan, habang si Marcelius ay pilit na lumalapit sa mambabarang upang ito ay pigilan. Ngunit nahihirapan siya dahil sa malakas na hangin ang sumasalubong sa kanya. Idagdag pa ang mga tuyong dahon at mga alikabok na nagliliparan patungo sa kanya. Itigil mo na to! Ibigay mo na lang sa amin ang hinihingi namin! Imbis na sumagot ay muli na lamang tumawa ang bruha at nag-usal ng kakaibang lengguwahe. Nakapikit pa ito at sa kanyang pagmulat ay naging purong itim ang kanyang mga mata. Lalong lumakas ang hangin na kulang na lang ay liparin si Marcelius. Sumilay ang kakaibang ngisi sa labi ng mambabarang. Ilang sandali pa, biglang tumalsik ang albularyo at bumagsak sa lupa. Tatayo na sana siya nang bigla na lang niyang naramdaman ang kanyang pag-angat sa ere at tila sumisikip ang kanyang leeg. Sa hindi kalayuan sa kanya, naroon ang matandang mambabarang na nakataas ang isang kamay at nakatapat sa kanya na animoy sinasakal nito si Marcelius. Ano ngayon, Marcelius? Hawak na kita sa leeg! Hindi mo na sila matutulungan dahil mamamatay ka na! Imbis na matakot, napangisi lang ang albularyo na tila ba mayroon pa siyang alas laban sa mambabarang. Talaga lang, ha? O baka naman ikaw ang mamamatay kapag nalaman mo at nalaman niya kung ano ang nalalaman ko. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko na ang kahinaan mo. Kahinaan? Isa'y kahibangan. Wala akong kahinaan. Kung ganon ay itinatanggi mo na pala ang apo mo. Bumagsak na lamang bigla si Marcelius sa lupa dahil sa pagkagulat ng mambabarang. Natahimik ito at bakas sa muka ang pagkatakot at pagkakagulat. Batid ko kung sino siya at kung nasaan siya. Sa tingin mo, ano kaya magiging reaksyon niya sa oras na malaman niya ang mga masasamang ginagawa mo? Sigurado ko madidismaya siya sa iyo at hindi lang yon, kamumuhian ka niya. Gusto mo ba yung mangyari, Lorena? Paano mo nalaman ang pangalan ko? At bakit alam mo ang tungkol sa apo ko? Wag mo siyang sasaktan dahil kung hindi... Hindi ko yun gagawin kung ibibigay mo sa akin ang lunas para kay Nimuel at mangangako ka na ititigil mo na ang mga ginagawa mo. Nabaling ang atensyon ng mambabarang na si Lorena kay Mang Igor na tumatakbo habang hawak ang isang maliit na bote na naglalaman ng lunas ni Nimuel. Nag-usal siya ng isang dasal at maya-maya pa'y 2 sanga ng puno ang nabali at bumagsak mismo sa likod ni Mang Igor. Nadaganan siya noon, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa lunas. Nilapitan siya ni Agnes upang tulungan, ngunit mas pinili ni Mang Igor na ibigay ang lunas at ipainom kay Nimuel
kesa sa tulungan siya ng babae. Bagamat may pag-aalinlangan, hinablot ni Agnes ang gamot sa kamay ni Mang Igor. Bago tuluyang makalapit si Agnes sa dalawa, nilingon niya pa si Marcelius na nilalabanan ang mambabarang gamit ang makapangyarihang orasyon. Napahawak sa tainga ang mambabarang at panay ang sigaw nito. Hindi niya na inalam pa ang mga susunod na nangyari dahil mas pinagtuunan niya ng pansin ang nag-aagaw buhay na binata. Ipainom mo na ito sa kanya, anak. Bilisan mo. Eto na yung lunas ni Muel. Gagaling ka na. Si Itay, nasaan siya? Huwag mo na muna siyang isipin. Inumin mo na yan. Madali ka. Tinulungan pa ni Nika na mainom ni Nimuel ang lunas dahil sa panghihina ng katawan nito na halos pati kamay ay hindi na magawang iangat. Matapos mainom yun, nawalan siya ng malay na naging dahilan ng pagkataranta ni Nika. Nimuel, gumising ka. Inay, ano po nangyari? Bakit nawalan siya ng malay? Di ba dapat gumaling na siya? Hindi na sumagot pa si Agnes, bagkus ay pinagmasdan lang nito si Nimuel na nakapatong ang ulo sa hita ng kanyang anak. Patuloy naman sa pagyuyugyug si Nika na umiiyak na dahil iniisip niya na baka nahuli na sila at wala na si Nimuel. Makalipas ang 1 buwan, masayang inihahanda ng mag-inang Agnes at Nika ang mga pagkain na pagsasalu-saluhan nila. Inilapag nila ang mga pagkain sa mahabang mesa sa tapat ng kanilang bahay. Ano, kumpleto na ba? Wala na bang naiwan sa loob? Opo, ayos na po, Nay. Oh, nariyan na pala si Igor. Oh, siya, halika, maupo ka rito. Salamat. Ang saya naman po ng ganito, pero mas masaya sana kung nandito si Nimuel. Sana kasama rin natin siya ngayon. Magpakatatag lamang tayo, anak. Natigilan sila sa pag-uusap nang may 2 lalaki ang biglang dumating. Parehong may masayang ngiti ang mga ito. Agad na napatayo si Nika at tumakbo patungo sa isang lalaki sabay niyakap yun. Nimuel, buti dumating ka. Akala ko hindi ka na namin makakasama dito eh. Nang mga sandaling yun, magkakasama na silang nakaharap sa pagkain na inihanda ng mag-ina. Si Agnes, Nika, Mang Igor, Nimuel at ang albularyong si Marcelius. Masaya akong nakarating kayo. Lalo ka na, anak. Masaya akong makita ka ulit. Hindi naman po siguro pwede na kayo lang ang magsaya dito, di ba? Dapat kasama rin kami. Alam niyo bang kinulit pa ako ng kinulit ng batang yan para dalhin ko siya rito? Sabing hindi pa nga pwede at kailangan niya pang manatili dun sa akin para sa tuluyan niyang paggaling. Ang kaso lamang, wala rin naman ako nagawa. Makulit talaga ang batang yan. Nagtawanan na lamang ang lahat habang pakamot-kamot lang sa ulo si Nimuel. Mula ng gabing sinugod nila ang bahay ng mambabarang na si Lorena ay nangako itong puputulin na ang sumpa at huwag siyang paslangin dahil kailangan pa siya ng pinakaiingatan at pinakamamahal niyang apo. Habang si Mang Igor ay nakaligtas naman kahit nadaganan na ng mga sanga, si Nimuel naman nawalan ng malay matapos inumin ang lunas dahil sa epekto nito sa kanyang katawan. Ayon kay Marcelius ay kailangan niya pang suriin ang nasabing lunas na ininom ni Nimuel kung may pagbabago nga ba sa katawan nito o baka mas lalo lamang yon lumala. Kaya naman nagpresenta siyang dalhin sa kapis ang binata para doon niya masuri. Naroon kasi ang kanyang mga kagamitan na kakailanganin. Sa kabutihang palad, tama ang lunas na nainom ni Nimuel, kaya unti-unti na itong gumagaling. Hindi naman madalian ang paggaling ng binata dahil lang sa pag-inom ng lunas. Unti-unti,
dahan-dahan hanggang sa tuluyan ng bumalik ang dati niyang pangangatawan. Nagkasundo na rin sina Agnes at Mang Igor. Naging magkaibigan ang dalawa na labis namang ikinasiya ng kanilang mga anak. Ang mga babae naman na ikinulong at balak sanang gawing alay ay nakabalik na rin sa kani-kanilang pamilya, habang sina Nika at Nimuel naman nagpatuloy sa kanilang pagiging magkaibigan at mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa. Walang umaamin, ngunit halata sa kilos at tinginan ng dalawa ang kanilang pagkakaintindihan. Masaya si Nimuel na sa wakas ay natapos na rin ang kanilang kalbaryo. Magaling na siya. Nariyan ang kanyang ama, si Nika at ang ina nito. Idagdag na rin si Tata Marcelius na napalapit na sa kanya. Ang mga taong yun ang nagsisilbi niyang pamilya at kalakasan. Kung may kahinaan man siya, siguro yun ay kung mawawala ang lahat ng ito sa kanya.